paring si Padre Salve ay matamlay na nagsagawa ng misa ng araw na iyon, kaya inakala ng matatanda na ito ay may sakit. Abala ang taong bayan sa paghahanda sa pistang magaganap, lalong-lalo na ang mga matatanda. Nagtatalo ang mga manong at manang kung sino nga ba ang nais nilang magdaos ng misa. Kung si Padre Damaso ba, Padre Martin, o ang coordinator na lamang. Maaaring si Padre Damaso magdaos ng misa. Hindi! Ang pagkakaalam ko si Padre Martin dahil may sakit si Padre Salvi. Maaari ang coordinator na lamang ang magdadaos ng ating misa. Patuloy pa din ang pagtatalo ng mga matatanda hanggang sa naging usap-usapan na ng mga matatanda ang pagbili ng indulhensya plenarya para sa kanilang mga kaanak na namatay na nagdurusa sa purgatorio. Si Manang Juana ang nagsimula ng usapan. Ilang plenarya kaya ang ating kailangan upang ialay para sa ating mga namatay kaanak? Sa tingin ko, ang isang plenarya ay sapat na upang makahamon ng isang kaluluwa sa purgatorio. Sa kanilang pag-uusap, hindi nila namalayan ang pagdating ni Sisa na bitbit ang isang basket na naglalaman ng mga gulay na kanyang inani upang ibigay sa kura. Matapos magbigay galang ni Sisa ay tuloy-tuloy na itong tumungo sa kumbento at nadatnan niya ang tagapagluto na sinalubong naman siya ng palalamig na tila ba'y ayaw siyang kausapin at agad na niyang ikinamada ang dala niyang mga bagong aning gulay. Kanya't ito tinanong kung maaari niya bang makausap ang kura. Ito, gulay, bagong pitas. Maaari ko bang makausap ang kura? May sakit. Si Crispin, siya po ba ay nasa sakristya? Si Crispin, nasa inyong bahay. Huwag mo nang ipagkaila. Si Basilio lang po ang nasa amin, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makausap ang aking anak. Totoo ngang naiwan dito. Ngunit nagtanong matapos makapagnakaw ng maraming bagay. Inuutos sa akin ni Cora na ipagbigay alam kung sa gwardya. Sa gwardya sibil, kaya't maaari ay maparoon sa inyo upang hanapin ang mga bata. Hindi nakapagsalita si Sisa sa kanyang narinig. Mabuting asawa kayo at masama ang iyong mga anak. Tulad ng kanilang ama, ang mga maliit ay magiging masahol sa ama. Napaupo na lamang si Sisa sa hagdanan at humagulgol ng iyak dahil sa paratang sa kanyang anak. Tinakpan niya ng pamindong ang muka at pilit na pinigilan ang kanyang paghikbi. Mabilis siyang tumakbo papalayo na waring may nais gawin. Diyos ko po, kailangan ko nang umuwi bago pa mahanap ng mga gwardiya sibil ang aking mga anak. Nagpasyang magkita sina Crisostomo Ibarra at ang guro sa tabing lawa ng bayan ng San Diego. Itinuro niya kay Crisostomo kung saan nila inilibing ang kanyang amang si Don Rafael at isa si Teniente Guevara sa iilang nakipagdibing dito. Dito po tinapon ang bangkay ng inyong ama. Kasama ko po noon si Teniente Guevara. Marami po akong utang na loob sa inyong ama at tayo kasama lamang sa kanyang libing ang ginagawa. Nanatiling tahimik si Ibarra habang patuloy na isinasalaysay ng guro ang kabutihan ng kanyang amang si Don Rafael. Dumating ako dito ng walang kakilala at salaping tulad ngayon. Tanging ang ama niyo lamang ang tumukop at kumalina sa akin. Ngunit sa kagandahang loob, kagaya ng mabubuting tao, ito ay hindi nagtagal. Hindi ko ibig mag-usisa ngunit nais kong ipagpatuloy ang kanyang mga balak nang walang paghiganti sa kanya. Mas mabuti pang mailibing siya ng buhay sa tubig sapagkat hindi ito mahalal. Naparirito na lamang ako upang alamin ang mga balakid ng pagtulong. Nagsimula na ang kanilang pag-uusap patungkol sa mga mag-aaral
at sa paaralang nais ipatayo ng yumaong si Don Rafael. Sa kalagayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan. Una sa lahat, kailangan ng motibasyon ng mga bata. Pangalawa, magkaroon ng halaga dahil sa kakulangan ng mabubuti. Nakakabasa at nakakasulat ang ating mga bata, ngunit walang maintindihan. Sa ngayon, walang napapala ang pag-aaral ang mga anak ng tagabuti. Ngunit bakit hindi ninyo mabigyan ng lunas? Malulunasan po, ngunit kailangan ng sabing pampaaral at huwag magamit ang mga silong ng kumbento. Gumawa po ako ng pagbabago sa pagtuturo ng Kastila. Ngunit di nagtagal ay pinatawag ako ni Padre Damaso sa kanyang sakristan ngayon. Kinutya niya ako dahil sa paggamit ko ng wikang Kastila. Mula noon, naisip kong mag-aral ng mabuti. Nagkaroon ba kayo ng kasiyahan sa kaunting mong tinuturo? Opo, sapagkat nang malipat si Padre Damaso sa ibang bayan ay gumawa po ako ng maraming pagbabago. Paong sulat sa wikang Kastila ang mga aklat sa paaralan, maliban sa sakratismo at nobela ni Padre Acto. Kaya pinabasa ko ang mga bata ng mga kasang Tagalog na aking sinigil. Binigyan ng katiyakan ni Crisostomo Ibarra ang guro na magiging maayos ang lahat at handa niya itong iparating sa mga mahalagang taong dadalo sa pulong sa tribunal. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nangyayaan ako ni Teniente Mayor na dumalo sa kanyang pulong sa tribunal. Ang mga bagay na iyan ay napag-usapan. Nakaupo sa tribunal ang mga nagpupulong sa dalawang lapian ng bayan, ang konsertabatibo ng mga matatanda at liberal ng mga nakakabata. Hindi ko iniibig ang asal ng Gobernador Silvio. Unawain ninyong labing isang araw lamang ang ating natitira. Ang kapitan ay naiwan sa kumbento at sumangguni sa kurang may sakit. Hindi kailangan, ang lahat ay naghanda na natin. Huwag lamang magkaroon ng maraming boto ang balak ng mga matatanda. Hindi ko inakala magkakaroon ako. Ako ang magkaharap ng balak ng mga matatanda. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko ay, kung ako ang unang magsasalita ay, ang aking iyaarap ang balak ng ating tao. At paano naman ang balak natin? Kayo naman ang magkaharap ng balak natin. Magsasalita kayo kapag ako'y nanalo. Mabuti magmungkahi kayo tayo na ayaw natin magwagi. Saka natin ipagmungkahi ang gusto natin magwagi. Sa mga kananiwang kasabi niyo, dahil nakakatiyak ng pagtitibayan nito ng mga gustong pumati sa atin. Hindi dapat walang makakaalam nito, maging kahit sino ito ay hiling lamang. Kumaripas ng takbo si Sisa pauwi sa kanilang bahay dahil sa narinig mula sa kusinero. Nadadamputi ng mga gwardiya sibil ang kanyang mga anak dahil sa bintang na pagnanakaw ng salapi ng dalawang bata. Ang dalawang bastig na baslo. Hindi ko po alam, pauwi ko lamang po ako sa aming tahanan. Sinungaling, ilabas mo ang mga ninakaw ng iyong anak. Pamanhin ngunit hindi ko po pinalaking magnanakaw ang aking mga anak, kaya hindi ko po alam ang inyong pinaparatang. Sumama ka! Sumama ka! Sandali po, maawa naman po kayo sa amin. Wala po kaming kasalanan. Hiyang-hiya si Sisa habang kinakaladkad ng mga gwardiya sibil sa harap ng taong bayan. Lalo na nang sa oras na iyon ay natapat na tapos na ang misa at ang mga tao ay kasalukuyang lumalabas ng simbahan. Lahat ay napapatigil sa nagaganap na eksena sa lansangan at walang magawa si Sisa kundi panghinaan ng loob at umiyak.
Naku, sinabi ko ba? Siguro wala nang panginom ang kanyang asawa kung kaya tinuruan niya ang kanyang mga anak na magnakaw. Bingi ang mga Gwardiya Sibil sa kanyang pagmamakaawa at pangangatwiran kung kaya't kinaladkad siya ng mga ito papunta sa kwartel. Pagdating sa kwartel ay inihagis siya ng mga ito at nagsumiksik na lamang siya sa isang sulok. Mamakaawa po ko sa inyo. Pakawalan niyo po ako dito. Hahanapin ko pa po ang mga anak ko. Maawa po kayo sa akin. Bingi ang lahat sa kanyang pakiusap at pagmamakaawa. Ngunit pagsapit ng tanghali ay pinakawalan din siya ng alperes. Matapos makawala ni Sisa ay umuwi siya sa kanilang bahay at muling hinanap ang kanyang mga anak. Ngunit wala ni anino o tinig ng mga bata. Hindi matanggap ni Sisa ang nasilayan at nilamon ng pighati ang kanyang katinoan. Kaya siya ay nagpalaboy-laboy sa lansangan habang sinasambit ang pangalan ng kanyang mga anak. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Dito na ang nanay! Asan na kayo? Crispin! Basilio! 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 Anak ko! Anong ginawa nila sa'yo? Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Ito ang araw ng pagdating ni Maria Clara at ni Tia Isabel sa San Diego upang mamalagi doon para sa pista ng bayan. Kumalat ang balita ng kanyang pagdating sapagkat kinagigiliwan siya ng mga tao doon. Kumalat din ang madalas na pagkakita nila ni Ibarra, bagay na ikinagalit ni Padre Salvi. Napapansin naman ni Maria Clara ang pagbabago ng kilos at mga titig nito tuwing siya ay kaharap. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang mga usapay lalo'y sumigla nang makitang dumating si Crisostomo Ibarra. Ang binatay tumuloy sa bahay ng kasintahan at magalang na binate si Padre Salvi na akmang papunta rin kina Maria Clara. Susulatan ko na ang aking mga at gawan mo sana ng paraan na huwag makatawa. Natatakot akong mahal mo. Mapupun akong palagi niya akong iniligtan at sa tuwing ako'y nagsasalita ay may mga sinasabi siyang hindi ko nauunawa. Gawan mo ng paraan na huwag maiyakan ang buhay. Ano pa na maayos ang Panginoon? Narito siya. Ano maayos ang Panginoon? Hindi nagtagal ang pag-uusap ng magkasintahan dahil dumating si Padre Salvi. Yamang pista ang ating pinag-uusapan. Kung mamalapat ito, inarkayan kayong dumalo bukas dahil ito pinaghandaan namin magkakaibigan. Ang ibig kong sabihin ng mga dalaga ay ang batisang malapit sa gubat na malapit sa bato. Tutungo kami roon ng maagang maaga upang hindi kami abutin ng araw. Napakagandang pagkakataon kaya tinatanggap ko ang inyong imbitasyon at upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ginoong Ibarra, Laganap na ang dilim nang si Ibarra ay nagpaalam. Isang lalaking humihingi ng tulong ang sumalubong sa kanya sa daan. Ginoo, hindi niyo po ako kilala pero 2 araw ko na po kayong hinahanap. Ano ba ang inyong kailangan? Hihingi ko po lamang sana ng tulong aking mga anak at ang aking asawa. Aking mga anak ay nawawala at ang aking asawa ay nasiraan ng puso. Ako'y nagmamadali. Tara na lang at sabihin mo yan habang tayo naglalakad.